Jin's point of view. At talagang magsusumbong ka pang babae ka? Napaiyak na lamang ako nang makatanggap ako ng suntok galing sa aking asawa. Tandaan mo ito, habang buhay ka nang makakulong sa akin. Pinalalayan na kita pero ayaw mo pa. Ano ba talagang gusto mo? Kahit nanghihina ako ay malakas ko siyang itinulak. Hindi naman to natinag at mas lalo lang nagalit. Arnold, palayain mo na ako. Hindi ka makakalaya sa akin. Hinila nito ang buhok ko. Mamamatay ka sa mga kamay kong babae ka. Kinaladkad ako nitong papasok sa kwarto namin. Wala akong nagawa kahit nagpupumiglas ako dahil masyadong malaki ang kanyang katawan. Wala akong nagawa nang iposes nitong kamay ko sa kama at itali ang mga paa ko. Makabawi lang talaga ako ng lakas. Sasaksakin ko siya. Handa akong makulong basta pa'y mapatay ko lang siya. Wala na akong kalakas-lakas ngayon dahil sa payat kong katawan at mahina akong resistensya. Madalas kasi akong gutumin ni Arnold at madalas bugbugin. Ex ko si Arnold at alam ng pamilya ko ang ginawa sa akin ni Arnold kung bakit ko ito hiniwalayan. Pero ipinakasal pa rin nila ako sa lalaki. Maimpluwensya kasi si Arnold dahil nasa politika ang kanyang pamilya. Masyadong spoiled si Arnold kaya masyadong sakim. Ilang beses na akong tumakas at nagsusumbong pero baliwala pa rin. Ako pa rin ang kawawa. Isang linggo kang hindi kakain ah. Hinila nitong buhok ko at dinuro ako. Kapag sinubukan mo pa ulit tumakas, lulumpuhin na talaga kita. Tatakas at tatakas pa rin ako sa'yo. Demonyo ka! Singhal ko sa kanya. Ngumisi lang ito't pabato kong binitawan. Ha! Mabuti kung magawa mo. Nakangising sabi nito. Tumatawang lumabas to ng bahay. Alam ko nga alis siya ngayon kaya ito sana ang pagkakataon ko. Pero mukhang mawawalan na naman ako ng pag-asa. Wala kaming katulong at guard lang. Guard, nakauring niya ang ugali. Narinig kong umandar ang sasakyan ni Arnold. Agad ko namang pinilit tanggalin ang posa sa kamay ko. Pero nasusugatan lang ako. Kainis! Kainis! Sunod-sunod na sambit ko bago mapahinga na lang ng malalim. Dahil sa pagod ko physically and emotionally, nakatulog na lamang ako. Nang magising ako ay nakakarinig ako ng mga kaluskos sa ibaba ng bahay. Pinakiramdaman ko ang paligid at nabigla ako nang bumukas ang pinto ng kwarto. Iniluwal nito ang lalaking matangkad at magandang katawan. Gulat na gulat daw at hindi yata inaasahan na may makikitang tao sa loob. Aminado ko, guwapo ito. Ayan, nagawa ko pa talagang lumandi. Napatingin ako sa dala nitong malaking bag, kaya alam ko na isa siyang magnanakaw. Huwag kang magsusumbong, sabi nito. First time ko lang ginawa to ah. Nasa ospital lang kasi yung anak ko. Ayoko siyang mamatay kaya kahit alam kong mali, gagawin ko na. Hindi naman ako nakasagot dahil sa sinabi nito. Babayaran ko na lang kayo kapag nakasahod na ho ako, kahit hulugan, sabi nito. Sorry talaga. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng kagaya niyang magnanakaw. Nakakatawa siya. Pwede bang tulungan mo ko? Sabi ko sa kanya. Gusto ko nang umalis sa poder ng asawa ko. Hindi ko na kayang ginagawa niya. Sinasaktan niya ako. Okay. Tugon nito at naglakad papalapit sa akin. Ang bilis niyang kausap ha? Eksperto nitong tinanggal ang poses gamit ang isang alambre. Nang matanggal niya ito, yung tali ko naman sa paa ang kanyang pinutol. Pinatulog ko yung guard kaya't makakatakas ka na, sabi nito. Sasama na muna ako sa'yo. Mahinang sabi ko. Wala akong mapupuntahan ngayon eh. Tumingin to sa akin. Napahinga ito ng malalim bago tumango. Ngumiti naman ako sa kanya at iika-ikang nilapitan ng safe box ni Arnold. Binuksan ko yun at kinuha ang lahat ng laman nun. Maraming pera si Arnold doon at wala akong itinira kahit isa. Nilingon ko yung lalaki.
Akin na yung bag mo. Kukuhanin natin to. Di ba dapat tatawag ka ng pulis? Tanong nito. Bakit tinutulungan mo pa akong magnakaw? Demonyo kasing nakatira dito. Kaya dapat lang siyang nakawan. Sagot ko. Bilisan na natin at baka maabutan pa niya tayo. Papatayin ako nun eh. Wala naman tong nagawa kung hindi ang tumango. Nang makuha namin ng mga pera at alahas, ay agad kaming tumayo. Iniwan ko na yung wedding ring ko sa kwarto bago kami tuluyang umalis. Sa likod bahay kami dumaan itong lalaki para mas safe. Wala namang CCTV ang bahay kaya't hindi siya makikita. Ayos ka lang ba? Tanong ng lalaki sa akin bago ako suriin. Para ka ng zombie sa sobrang payat mo. Kaya ko pa. Sagot ko. Ang gusto ko lang makaalis na sa lugar na ito. Tumango lang to't nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya lang ay huminto kami sa isang single na motor. Inilagay nito ang bag sa harapan ng motor bago siya sumakay doon. Sakay ka na sa likod, sabi nito. Agad ko namang ginawang sinabi niya. Nang makakapit ako sa balikat niya ay mabilis niyang pinaandar ang motor paalis ng lugar na yon. Napasandal ako sa likod ng lalaki at napaluha na lang dahil sa sobrang saya. Feeling ko, para akong ibon na pinawalan sa hawla. Para akong isang maliit na isda na itinaka sa malaking isda para hindi nito makain. Huwag kang matutulog at baka mahulog ka. Malumanay na sabi nito. Dadaan ako sa butika para bilhan ng gamot ang mga sugat mo. May pagkain naman dun sa bahay. Kaya dun ka nalang kumain. Iyahatid kita dun tapos iiwan. Babalikan ko kasi si Mara sa ospital eh. Tumango lang ako kahit hindi niya nakikita. Huminto nga ito sa isang butika at bumili ng gamot. Halos isang oras pang binyahe namin bago huminto sa isang parang gubat na may bahay na hindi kalakihan. Dito kami nakatira, kasama ang mga anak ko. Sabi nito. Baka magalit ang asawa mo. Tugon ko't bumaba sa motor. Natawa ito. Wala akong asawa kaya ayos lang. Tara na sa loob at madilim na. Tumango naman ako. Pumasok kaming dalawa sa loob ng bahay. Malinis ang bahay at kumpleto ang gamit. Mukhang tulog na yung tatlong bata. Mahinang sabi nito. Dinala ko nito sa kusina at pinaupo sa isang upuan. Nandalata talaga ako at masakit ang katawan ko. Nakararamdam din ako ng hilo ngayon. Kumain ka na muna bago kita gamutin. Sabi nito bago ilapag sa harapan ko ang pagkain. Hindi naman ako nagdalawang isip na kainin agad yon dahil gutom din talaga ako. Hindi na rin ako nahiya kahit na para akong gutom na gutom. Totoo naman kasi. Dahan-dahan lang naman. Sabi nito bago maglapag ng tubig. Marami pang pagkain kaya't kumalma ka. Salamat ha. Naiiyak kong sabi. Salamat. Dahil naisipan mong nakawan ang bahay namin ni Arnold. Napakurap-kurap ito. Hindi ba dapat magagalit ka dahil ninakawan ko kayo? Bakit naman nagpapasalamat ka pa? Kasi kung hindi ka nagnakaw, hindi pa ako makakatakas sa asawa ko. Tugon ko bago matawa. Ako lang yata yung nanakawan na masaya pa. Pinagmamasdan ako nito. Nahinuha ko nang may gusto itong sabihin pero hindi siya nagsalita. Roy pala, pakilala nito. Ikaw, anong pangalan mo? Jean, sagot ko. Tumango lamang ito at naupo na lamang. Tinapos ko naman ang pagkain ko ng tahimik. Kahit gusto ko pang umulit, hindi na ako nanghingi kasi baka mabigla ang tiyan ko. May damit nga pala ako rito at may underwear. Sabi nito at napatitig ako sa kanya. Teka, baka kung anong isipin mo ha. May nabili kasi akong underwear. Hindi pala kasya sa anak ko eh. Baka naman kasi kasya sa'yo kaya iyon na lang. Medyo nahiya naman ako. Nakakailang lang talaga ang mga ganitong usapan. Pumasok to sa isang kwarto at paglabas niya, may dala na siyang pamalit ko at tuwalya. May toothbrush din ito at sabon, tsaka mga shampoo. Dito ka na matulog sa kwarto ko.
Sabi nito. Aayusin ko lang, maligo ka na muna. Maraming salamat, Roy. Nakangiting sabi ko. Pumasok na ako sa banyo. May 2 malalaking drum doon na puno ng tubig, kaya't iyon ang ginamit kong panligo. Napangiwi na lang ako dahil sa hapdi ng mabasa ang mga sugat ko. Pagkatapos kong maligo, ay lumabas na ako ng banyo. Sakto namang lumabas si Roy mula sa kwarto niya. Grabe, ang dami mo pala talagang sugat at pasa. Naiiling na sabi nito. Parang ang sarap birahin ng asawa mo. Babalikan ko siya para saksakin. Natatawang sabi ko. Hindi ako nagbibiro. Babalikan ko talaga ang siraulong Arnold na yon. Hindi pwedeng hindi ako gaganti. Alika, gagamutin na muna kita para gumaan ang pakiramdam mo. Sabi nito. Nagtungo kaming 2 sa kwarto niya. Pinaupo niya ako sa kama bago simulang gamutin ang mga sugat ko. Medyo napapaigtad pa ako dahil mahapde. Pero sanay naman ako sa sakit kaya wala lang to. Dami mong peklat. Mahinang sabi nito. Ilang taon ba naman akong nakakulong sa asawa ko eh. Sabi ko bago mahinang natawa. Ilang taon akong naghirap sa kanya. Wala talaga akong takas kahit na anong gawin ko. Hindi ka man lang ba tinulungan ng pamilya mo? Kunot noong tanong niya. Paano ako tutulungan ng mga taong naging dahilan kung bakit ako nakulong sa impyerno? Mapait kong tanong. Tumakas ako sa relasyon namin ni Arnold noon. Pero ibinalik pa nila ako. Sa kagustuhan nilang magkaroon ng katahimikan, hinayaan nila akong magdusa at mahirapan. Tumulong mga luha ko nang maalala ang araw kung papaano akong magmakaawa kay mama at papa. Huwag ka nang umiyak. Sobrang safe ka dito sa amin. Mahinahong sabi nito bago punasan ang luha ko. Nasa tahimik tayong lugar at dito. Malaya ka. Thank you. Thank you, Roy. Sobrang maraming salamat sa tulong mo. Emosyonal kong sabi. Wala yun. Tugon lang nito. Tinapos nitong paggamot sa sugat ko bago niya ako iwanan. Humiga naman ako sa kama at pumikit dahil nakakaramdam na ako ng antok. Dala na rin siguro ng pagod ko ay nakatulog ako agad. Kinaumagahan, 3 batang lalaki agad ang bumungad sa akin nang magising ako. Magkakamukha ang mga ito at inosenteng nakatingin sa akin. Sa tansya ko nasa 7 taong gulang sila. Sino ka po? Tanong ng may pusod na isa. Magnanakaw ka po ba? Tanong ng nakapusod ng 2. Bakit ka po nandito? Tanong ng nakapusod ng 3. Ang cute nila. Magsasalita pa lamang ako. Pero natigilan ako nang may lalaking pumasok na nakaunipormeng pangpulis. Gwapo ito at halatang babaero. Dumako ang tingin ko sa bewang niya. Napaatras ako at napasiksik sa isang gilid. Nang makita ang posas doon, natatakot na ako sa posas. Iyon kasi ang madalas na ipangtali ni Arnold sa kamay ko. Nag-umpisang manginig ang kamay ko kaya't napahimas na lamang ako sa pulsuhan ko. Hoy, ba't nandyan kayo? Medyo nabawasan ang takot ko nang dumating si Roy. Papa, may magnanakaw po. Sabi ng batang lalaking may pusod na isa. Hindi siya magnanakaw. Sabi ni Roy bago lingunin yung lalaking pulis. Lucas, sa labas muna kayo ng mga bata. May almusal na ron. At isa pa, tumingin to sa posas ng pulis. Pakitago mo na yung posas mo. Tumangulang ito bago lumabas kasama ang 3 bata. Ayos ka lang ba? Tanong ni Roy bago ako lapitan. Pasensya ka na. Kauuwi ko lang galing sa ospital eh. Inoperahan kasi si Mara kagabi kaya't nagbantay ako. Ayos lang ako. Mahinang sagot ko. Huwag kang matakot kay Lucas. Mabait na pulis ang saraulong yun. Sabi nito. May prinsipyo yun kaya't hindi mo kailangang matakot. Dahan-dahan ko namang itinango ang ulo ko. Inaya ako nito sa labas para makapag-almusal. Sumama naman ako dahil gutom na rin naman ako. Maupo ka na. Sabi ni Roy kaya agad akong naupo. Nagsandok to ng pansit canton sa plato. Nilagyan niya ako ng pandesal bago ibigay sa akin. Kapag gusto mo pa, kumuha ka lang ha.
Sabi nito. Tangulang na isagot ko bago magsimulang kumain. Papa, sino po siya? Tanong ng batang lalaking nakapusod ng 3. Si Ate Jean nyo. Sagot ni Roy. Makakasama muna natin siya sa bahay, okay? Wow! Mama na namin siya? Masayang tanong ng batang lalaking nakapusod ng isa. Nabulo na naman ako dahil sa sinabi nito. Agad kong kinuha ang tubig at ininom. Uno, behave ba? Sabi ni Roy sa bata. Nanahimik naman to't napanguso na lang. Ganito nagsimulang love story ng lolo't lola ko eh. Nakangising sabi ni Lucas bago sumipol. Hindi mo kami lolo at lola. Masungit na sabi ni Roy sa kaibigan. Natawa na lamang ako. Sa wakas, naramdaman ko rin ang kalayaan na matagal ko nang inaasam-asam. Roy's point of view. Napahinga na lang ako ng malalim habang nakatingin sa 4 na batang nakatitig kay Gina, naglalaban ng mga damit. Mara, kailangan mong magpahinga. Mahinahong sabi ko sa kanya. Gusto mo bang bumukang sugat mo tapos bumalik ka na naman sa doktor? Kalalabas lang nito kasi sa ospital. Naoperahan kasi siya dahil may nakitang bara sa kidney niya. Mabuting at maayos na siya. Ang 4 na batang alaga ko at tinuturing na anak ay quadruplets. Nasagip ko sila sa mga sindikatong ginagamit sila para pagkakitaan. Hindi naman ako nabalikan ng mga sindikato dahil nahuli na sila. Pa-extra ako sa construction para mabuhay sila. Nagtatanim din ako ng mga gulay para may maibenta kami sa palengke. Noong gabing napagdesisyonan kong manloob sa bahay nila Jean, wala talaga ako sa sarili dahil sobrang alala ko kay Mara. Hindi ko na kasi alam kung saan kukuha ng pera pampa-opera sa kanya. Dati na rin akong nadukot ng mga sindikato at naturuan ng masama kaya't nagamit ko. Hindi ko naman expected na makikita ko ang isang babaeng payat na bugbog sarado sa bahay na yon. Papa, gusto kong tabi kami ni Ate Jean, sabi ni Mara. Gusto ko po kapag kinikwentuhan niya po ako eh. Kauuwi lang niya pero naging close na agad sila ni Jean. Pati yung 3 niyang kapatid ay nakabuntot palagi kay Jean. Siguro dahil matagal silang naghahanap ng nanay, kaya't gano'n na lang sila ka-excited at ka-attracted kay Jean. Hindi naman nagre-reklamo si Jean at mukhang gustong-gusto niya rin ang 4 na bata. Mara, makinig ka muna kay papa mo, sabi ni Jean sa batang babae. Gusto mo bang bumalik sa doktor? Umiling si Mara. Doon ka muna po sa loob para makapagpahinga ka. Susunod ka po ba? Tanong ni Mara. Opo, pagkatapos ko pong maglaba, tugon ni Jean. Tumayo naman si Mara at maingat na lumapit sa akin. Maingat ko naman tong binuhat at ipinasok na sa loob ng bahay. Papa, bakit po maraming sugat si Ate Jean? Tanong nito. Sinasaktan din po ba siya? Hindi sasagutin ni Papa yan kasi privacy ni Ate Jean mo yun. Tugon ko sa kanya. Napatango naman to. Kung anong bait ni Mara, siya namang kulit ng 3 niyang kakambal. Lalo na si Dos. Dudugo talagang utak mo kapag bumanat si Dos. Magsulat ka na lang muna ng name mo sa paper mo. O kaya mag-drawing para kapag pasukan na, ready ka na, sabi ko sa kanya. Grade 2 na silang magkakapatid sa pasukan, kaya't need ko nang maghanap ng matinong trabaho para sa kanila. Okay po, sabi lang nito. Inilapag ko sa lamesa niya ang mga papel at lapis. Tahimik lang naman tong nagsulat habang sinusway-sway ang kanyang ulo. Mukhang masaya talaga itong si Mara at may nakasama ng babae sa bahay. Mag-isa kasi siyang babae sa amin, kaya minsan ay naiinip na siya. Minsan nga sinasabi niyang mag-ampun ako ng batang babae o kaya ay mag-asawa na. Ninong Lucas, bakit mo nibibigyan ng pandesal si Ate Jean? Nililigawan mo ba siya? Napasilip ako sa bintana ng kwarto nang marinig ang boses ni Tres. Makikita kasi mula sa kwarto ng mga batang labahan. Para kay Papa lang si Ate Jean, sabi naman ni Dos. Kapag ba namimigay ng pandesal nandiligaw na? Nakasimangot na tanong ni Lucas sa mga bata.
Manang-mana kayo masyado sa tatay niyo. Siyempre po, pogi si Papa eh. Sabi ni Uno. Papa, pakasalan mo na si Ate Jean para mama na namin siya. Maya-maya lang ay sabi ni Mara, kaya't gulat akong napatingin sa kanya. Mas okay po si Ate Jean. Huwag ka dun kay Iska na maarte at malantod. Si Iska ay anak ng boss na pinagagawaan ko ng bahay ngayon. Minsan dumadalaw to sa bahay para lang mga musta. Ayaw ng mga bata rito at ayoko rin naman sa kanya dahil palagi nitong inaaway ang mga anak ko. May asawa si Ate Ginyo. Tugon ko sa kanya. Sige na, magsulat ka na lang dyan. Huwag mong isipin ang mga ligaw-ligaw na yan. Ngumuso lamang ito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Lumabas naman ako ng kwarto para ikuha siya ng merienda. Pre, pagtawag sa akin ni Lucas. Oh, napadaan ka? Tanong ko sa kanya. Roy, hindi mo naman sinabi na manugang pala ng senador si Jean. Mahinang sabi nito. Kalat na kalat sa social media at dyaryo ang mukha niya. Pinaghahanap siya ngayon. Galing din ng asawa niya sa presinto para ipahanap si Jean. At ang nanloob sa bahay nila na pinagbibintangang dumukot kay Jean. Napatikom naman ako ng bibig. Hindi alam ni Lucas ang ginawa ko. Umamin ka nga. Ikaw ba ang nanloob kila Jean? Seryosong tanong nito. Dahan-dahan ko namang itinango ang ulo ko. Pasensya ka na, Lucas. Sobra ng pag-aalala ko para kay Mara. Roy, alam mo ba kung anong pinapasok mo? Inis na tanong nito. Kapag nakilala ka na ikaw ang may gawa ng ganung bagay, kulungan ng bagsak mo. Malaking tao ang binangga mo. Alam ko. Mahinang sabi ko. Pasensya ka na, Lucas. Nagipit lang talaga. Walang kasalanan si Roy. Napalingon kaming dalawa kay Jean. Mukhang kanina pa ito nakikinig. Ako ang tumangay ng mga pera ni Arnold. Ako ang nagnakaw, hindi siya. Tinulungan lang niya ako. Jean, bumalik ka na sa kanila. Mapapahamak sila Roy kapag nanatili ka rito. Seryosong sabi ni Lucas. Ayoko nang bumalik sa kanila. Tugon ni Jean at umiling pa. Ilipat na lang ako ng lugar basta wag niyo lang akong ibalik. Kapag bumalik ako, sasaktan na naman ako ni Arnold. Bubugbugin na naman niya ako at ikukulong. Ayoko nang bumalik doon. Napatingin ako kay Lucas. Nakatingin to kay Jean at alam kong nakakaramdam siya ng awa sa babae. Napahinga ng malalim si Lucas. Jean, tutulungan kita para makasuhan ng asawa mo kahit delikado. Pero pakiusap lang. Wala sanang makakaalam na nandito ka para hindi madamay si Roy at ang mga bata. Lucas, ako nang bahala. Nakangiting sabi ko. Pangakong sikreto lang na nandito si Jean. Ay, ano pa nga ba? Wala na akong magagawa. Natawa ito. Basta, walang mafo-fall sa inyo ha. Tatamaan kayong dalawa sa akin. Tinapik ni Lucas ang balikat namin ni Jean bago siya magpaalam. Oh, huwag ka daw mafo-fall sa akin ha. Natatawang biro ko kay Jean. Mahangin ka pala ha. Tunog sarkastik ang sabi nito. Natawa ko bago guluhin ang kanyang buhok. Napasimangot naman to. Ayaw niya kasing ginugulo ang buhok niya. Tapos ka na maglaba? Tanong ko bago simulang gawin ang merienda naming lahat. Tapos na ako. Sagot nito bago maupo. Tinulungan ako ng 3 bata eh. Gusto raw nilang hindi ako mahihirapan. Ang cute nila. Napabungis-ngis to. Pucha, ang cute niya. May anak ba kayo ng asawa mo? Pag-uusisa ko. Natigilan naman to. Ilang sandali lamang ay napahinga to ng malalim bago ngumiti ng mapait. Meron sana. Kaso namatay. Sagot nito. Buntis na ako pero sinasaktan pa rin niya ako. Kaya ang ending, nakunan ako. Siguro nasa 3 taon ng anak ko kung hindi siya nawala. Baliw talaga yung asawa mo. Piko na sabi ko. Kahit yata makulong ako, hindi ko hahayaang makuha ka niya eh. Kapag nakulong ka, sino nang magbabantay sa mga anak mo? Tanong nito.
Mas gugustuhin ko pang makabalik kay Arnold kesa maghiwa-hiwalay kayong mag-aama. Hindi ko kayang isakripisyong kasiyahan ng iba para sa akin. Dito ka nilang sa amin forever. Maging mama ka nilang nung 4. Pabirong sabi ko. Naningkit ang mga mata nito. Kasasabi mo lang na bawal ma-fall, hindi ba? Mapanuring tanong nito. Natawa lamang ako. Napatigil ako sa pagtawa nang makitang 4 na batang nakasilip sa pinto ng kusina. Pasimple ang mga ito pero nakikita naman. Magkikis na sila. Narinig naming saad ni Uno. Anong katsismosohan ang ginagawa niyong 4 dyan? Sita ko sa kanila. Gulat na gulat ang mga ito't napaayos ng tayo. Kitang-kita agad sa reaksyon ng mga ito na may ginagawa na naman silang kalokohan. Hindi ba't sinabi kong bawal makinig sa usapan ng matatanda? Tinaasan ko sila ng isang kilay bago ko namewang na parang isang nanay. Hindi po kami nakikinig. Nakangusong sabi ni Mara. Masama kaya yun? Oo nga po. Sang-ayon ni Tres. Hindi nga po namin narinig na handa kang makulong, wag lang bumalik si Ate Jean sa asawa niya. Sabi naman ni Dos. Mahina namang binatukan si Dos ng mga kapatid niya. Huling-huli na talaga sila dahil kay Dos. Sabi rin ni Papa bawal magsinungaling, hindi ba? Sabi ko. Napanguso naman ang 4. Huwag mo nang pagalitan. Sabat ni Jean bago senyasan ng mga batang lapitan siya. Dito kayo. Naghahanda ng merienda si Papa nyo. Pag-aaya niya sa mga ito. Mabilis namang lumapit ang 4 na bata at naupo. Si Mara ang katabi ni Jean na agad lumingkis sa kanya. Ate Jean, narinig ko si Papa. Bad raw po ang asawa nyo kaya't dito ka na lang. Sabi ni Mara sa babae. Si Papa na lang po ang gawin mong asawa. Mabait naman si Papa ko at hindi chick boy. May nagkakagusto kay Papa kaso po ayaw namin sa kanya kasi inaaway niya po kami. Sa amin ka na lang po. Napaubo naman ako dahil sa sinabi ni Mara. Wala talagang kapreno-prenong bunganga ni Mara. Mahinhin siya pero masyadong prangka. Kapag po si Papa ang naging asawa nyo, palagi po ikaw masaya. Sabi naman ni Uno. Natawa naman si Jean bago guluhin ang buhok ng mga ito. Magulo kasi ang buhay ni Ate Jean nyo kaya't wala pa akong maisasagot sa sinasabi nyo. Sabi ni Jean sa mga bata. Sino pong nanggugulo sa buhay nyo? Pagagalitan ko po. Sabi ni Tres. Kunwaring galit pa ang itsura nito. Muli namang natawa si Jean. Napangiti na lang ako sa reaksyon ng babae. Mabuting at nakakatawa na siya at nakakangiti. Noong mga unang araw kasi, palagi lang siyang tahimik. Minsan umiiyak sa isang tabi. Ayaw mo po ba kaming maging mga anak mo po? Nakangusong tanong ni Mara. Ayaw mo ba kaming maging anak kasi chismosa kami? Ay, hindi Mara. Kung kayong magiging anak ko, ako na nga yatang pinakamasayang mama sa buong mundo. Nakangiting sabi ni Jean. Sino ba naman na nga ayaw na maging anak ang mga kagaya niyong napaka-sweet? Nangislap ang mga mata ng 3 bata. Tila gustong-gustong sinabi ni Jean. Nakangiting tinapos ko ang merienda ginagawa ko bago ihain. Nagtimpla rin ako ng juice dahil sobrang init ng panahon. Papa, ilalakad ka namin kay Ate Jean. Bulong sa akin ni Dos. Kalma ka lang po dyan, Papa. Kami na pong bahala sa'yo. Gagawa kami ng paraan para hindi ka makuha ng bruhildang anak ng boss mo po. Nakasimangot na sabi ni Uno. Tumigil nga kayo. Sita ko sa kanila. Kung ano-anong natututuhan yung mga bata kayo. Pag-aaral ang isipin nyo, wag ang love life ko. Mahina ka po kasing dumiskarte. Sabi ni Tres. Aba Papa, tatanda ka na pong binata niyan. Kaya ko ang sarili ko, okay? Tahimik na kung ayaw niyong maparusahan. Sabi ko sa kanila. Ngumuso lang ang 3 at si Jean na lang ang dinaldal. Ewan ko ba sa mga batang to? Naging matchmaker bigla. Hindi ko rin naman sila masisisi. Alam kong naghahanap din sila ng kalinga ng isang ina. Wala Ang mga nagugustuhan ko kasi ayaw sa mga responsibilidad. Kapag nalalamang may anak na ako, aayaw agad.
Minsan pinapapili pa ako. Abay syempre pipiliin ko mga bata. Hindi ko sila ipagpapalit kahit kanino pa. Kahit sobrang maloko ng mga anak ko at kahit pa hindi sila nanggaling sa akin, mahal na mahal ko sila ng sobra-sobra. Silang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa mapaglaro kong buhay. Papa, siguro naiisip mo kung paano mo liligawan si Ate Jean. Nabalik ako sa ulirat nang magsalita si Mara. Sa wakas, nagkaroon din si Papa ng crush na maganda at sobrang bait. Pati yung 3 niyang kapatid nagsimula ng mga tiyaw. Umakto naman akong kukuhanin ng tsinelas ko, kaya't agad tumayo ang mga ito't nagmamadaling lumabas ng kusina. Mara, wag tatakbo! Pahabol ko sa batang babae dahil baka bumuka ang tahi nito. Ang kukulit ano? Natatawang sabi ni Jean. Napahinga na lamang ako ng malalim bago mapatango. Kahit masarap silang isakot isabit sa puno ng mangga, pipiliin ko pa rin talaga sila. Jean's point of view. Ganito pala ang pakiramdam ng maging malaya ulit. Limitado man ang lugar na pwede mong puntahan. Ang mahalaga, nakakagalaw ka nang walang pumipigil sa'yo o nananakit sa'yo. Ate Jean! Napangiti ako nang makita ang 3 batang lalaking tumatakbo palapit sa akin. Madudungis ang itsura nila at may dala silang bulaklak ng santan. Kasunod nila si Mara na maingat na naglalakad. Ate Jean, pinabibigay po ni Papa. Magiliw na sabi ni Uno. Natatawang tinanggap ko naman yung santan. Alam kong hindi Papa nilang nagbigay nito. Mapanghi kasi yung santan. Inihian muna yata ito ng lasing. Lagot kayo sa Papa nyo. Pinagtitirpan nyo na naman siya no? Sabi ko sa kanila bago ilapag yung santan sa isang gilid. Ayaw pang manligaw ni Papa po eh. Sabi ni Mara. Kami na lang manliligaw po para sa kanya. Hindi naman nanliligaw si Papa nyo at wala naman siyang balak. Mahinahong sabi ko. Magkaibigan lang kami ng Papa nyo. Gusto ko naming maging mama po. Nakangusong sabi ni Dos. Pwede nyo naman akong maging mama kahit hindi ako ligawan ni Papa nyo eh. Tugon ko. Mas maganda po kasi kapag ikakasal kayo ni Papa. Sabi ni Tres. Bagay na bagay naman po kayo ni Papa. Napakamot na lang ako sa ulo ko dahil wala akong maisagot. Hindi mo po ba crush si Papa? Tanong ni Mara. Crush naman kasi mabait siya. Sagot ko. Paghanga lang naman ng crush kaya wala namang masama doon. Hanggang crush lang kami dahil bawal kami. At ayokong mapahamak sila ng mga bata. Alam nyo, maligo na lang kayo. Sabi ko sa kanila. Ang dudungis nyo na. Tapos maasim na kayo. Baka pagalitan kayo ni Papa nyo kapag nakauwi na siya. Agad namang nagsialisan ng mga ito. Tanggal na ang tahi ni Mara kaya't pwede na siyang maligo. Yun nga lang ay kailangan pa rin siyang ingatan sa paggalaw. Pumasok ako sa loob para ipaghanda sila ng damit. Pinuntahan ko rin sila para mabantayan. Malilikot pa naman yung mga bata sa pagligo. Uno, wag mo ilalapag yung sabon sa lapag at baka madulas kayo. Sabi ko sa batang lalaki. Pumasok na ako sa CR tsaka kinuha yung sabon sa lapag. Biglang nagbuhos ng tubig si Dos. Dahilan para mabasa ako. Tawang-tawa yung 4 na bata kaya't natawa na lang din ako. Anong kasiyahan to? Napatigil kami nang may nagsalita. Lahat kami gulat na gulat kay Roy. Nakasandal to sa pintuan ng banyo. Nakasandong itim lang ito kaya't kitang-kita ang putok niyang muscles. Ang sarap naman! Nakauwi ka na pala. Sabi ko bago umayos ng tayo. Pasensya na sa talsik ng tubig. Naghaharutan kasi kami. Ayos lang. Sabi nito bago umiwas ng tingin. Magpapahinga muna ako para makaligo na rin. Umalis ito kaya medyo kumalma ako. Tinapos ko ang pagligo namin ng mga bata. Nakatapos kami ng tuwalya na lumabas ng CR. Roy, bakit ba kasi ayaw mo sa akin? Napatigil kami ng mga bata sa pagpasok sa kwarto. Nang makitang isang babaeng maiksi ang buhok na kinukulit si Roy. Si Iska po yan. Mahinang sabi ni Mara. Salbahe yan eh. Malantod pa.
Umarko ang isang kilay ko nang haplusin itong Iska ang hita ni Roy. Lumayo naman si Roy pero humabol pa rin sa Iska. What's up, ay putik? Gulat kaming napalingon kay Lucas. Gulat itong napatingin sa akin kaya't bigla akong natauhan. Nakalimutan ko ang tuwalya lang palang takip ko sa katawan. Hoy, Lucas, ang mata mo! Singhal ni Roy kay Lucas bago mabilis na tumayo't harangan ako. Gusto mo bang ipakulong kita, ha? Mabilis ko namang inaya ang mga bata papasok ng kwarto. Pakiramdam ko tuloy na namumula ang mukha ko ngayon. Inalis ko na lang sa isip ko ang nakakahiyang nangyarit nagbihis na lang. Binihisan ko rin yung 4 na batang tawa ng tawa. Ate Jean, nagseselos kanina si Papa kay Ninong. Bumubungis-ngis na sabi ni Mara. Sabi sa'yo crush ka po niya Hindi nagseselos si Papa niyo, okay? Mahinahong sabi ko. Kayo talaga, palagi niyong inaasar sa akin si Papa niyo. Nikikilig ka naman po Nakangising sabi ni Tres. Crush mo si Papa Secret lang yon, okay? Sabi ko sa kanila. Umaktong nag-zipper naman ang bibig ang 4 na bata. Sabay bumungis-ngis. Inaya ko sila sa labas para mananghalian. Nandoon pa rin yung Iska at kinukulit si Roy na halatang piko na. Who is she? Bumaling sa akin ng tingin si Iska. Siya bang dahilan kung bakit ayaw mo sa akin? O siya ang ina namang ampun mo? Iska, nagbabantang sabi ni Roy sa babae. Hindi naman siya nito pinansin. Pabigat kayo kay Roy. Umalis na nga kayo sa buhay niya. Sabi ni Iska. Tumigil ka, Iska. Inis na sabi ni Roy. Ikaw ang ayoko at hindi sila. Kaya't itiko mo yung bibig mo. Hindi ko naman maiwasang matawa dahil sa sinabi ni Roy. Inis na inis naman si Iska. Pahiya. Pangaasar ni Dos sa babae. Manahimik kang tiyanak ka. Inis na sabi ni Iska. Manahimik ka ring pangit ka. Ganti naman ni Dos. Tama na yan. Awat ko kay Dos. Masama pa rin kasi ang ginagawa niya kahit nakaka-enjoy at deserve ni Iska yun. Maghahanda na ako ng tanghalian. Sabi ko na may tonong nangaasar. Gusto mo bang makikain, Iska? Pwede naman. Malandi ka? Singhal nito sa akin. Iska, ang bibig mo. Isa pang masamang salitang sabihin mo kay Jean. Sasampalin na kita kahit hindi ako nananakit ng babae. Seryosong sabi ni Roy sa babae. Inis namang tumayo si Iska at padabog na lumabas. Pigilang ngiti naman akong nagtungo sa kusina. First time kong maipagtanggol kaya ang sarap pala sa feeling. Masayang damdamin ko habang naghahain. Hindi ko lang pinapahalatang masaya ko kasi sumunod na sa akin sila Roy. Pasensya ka na kay Iska sabi ni Roy. Hindi na mauulit yon. Sasampalin ko na siya kapag sinabihan kanya ulit ng mga ganong salita. Tumango naman ako't lumingon sa kabilang gilid ko at doon ngumiti. Mabilis namang napawi ang ngiti ko nang makita si Lucas na nakatingin sa akin. Malantod ka, sabi nito bago naupo. Inirapan ko lang to't kumuha ng tubig namin bago maupo. Bago kumain, nagdasal muna kami at si Mara ang in charge. Nakakamangha talaga si Roy kasi talagang tinuruan niyang maging mabuting bata ang kanyang mga anak. Kainan na! Masayang sabi ni Uno. Kukuhanin ko na sana ang kanin kaya lang nahawakan na yun ni Roy. Ang ending, kamay ko ang nahawakan niya. Nagkatinginan kaming dalawa. Tikhim ni Lucas kaya't napaiwas ako ng tingin. Ako na ang nauuna sa kanin Baka kasi langgamin pa yung kanin. Kinuha nito yung kanin at siya nang naunang nagsandok. Inis ko namang tinapakan ng paa nito. Aray ba? Inaano ba kita? Nakasimangot na sabi nito. Inirapan ko lang siya. Hindi ko magawang tignan si Roy dahil bigla akong nailang. Ngayon na lang yata ako nakaramdam ng kilig. Puro kasi pananakit ang ginagawa ni Arnold sa akin dati. Maggulay ka nang lumakas ang resistensya mo, sabi ni Roy at nilagyan ng gulay ang plato ko. Thank you. Mahinang sabi ko't kinain yon.
Medyo nagkakalaman-laman na ako dahil sagana ako sa pagkain dito kila Roy. Nahihiya na nga ako minsan eh. Kaso sabi ni Roy ay ayos lang daw at wala sa kanya ang ganung bagay. Roy, bakit ako wala? Tanong ni Lucas. Hindi ka ba natatakot na huminang resistensya ko? May sarili kang kamay. Kumuha ka ng sayo. Masungit na sabi ni Roy sa kaibigan. Wow, bakit si Jean? May kamay din naman ah. Sarkastikong sabi ni Lucas. Iba si Jean. Espesyal si Jean kaya manahimik ka na. Masungit na tugon ni Roy dito. Espesyal ako sa kanya? Napatingin ako kay Roy dahil sa sinabi niya. Tumingin din naman to sa akin at ngumiti. Bahagya naman akong napanguso at napaiwas na lang ng tingin. Lord naman, crush lang pong usapan natin eh. Huwag naman sanang lumampas doon. Ayokong ma-broken hearted na naman at umasa. Pagkatapos kumain, ako nang nagpresentang maghugas. Nakikipag-agawan pa si Roy pero wala na itong nagawa. Masyado mo na kaming ini-spoil sabi ni Roy. Dalawa lang kami sa kusina. Yung mga bata ay biglang tinangay ang ninong nila palabas ng kusina. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ko sa kanya. Siyempre, gustong gusto. Sagot nito. Ang saya kaya nang may katuwang ka sa buhay. Hindi ka ba nagkaroon ng katuwang miski na isang beses? Tanong ko. Maliban lang kay Lucas, wala na. Natatawang sagot niya. Wala eh. Ang mga babaeng gustong pumasok sa buhay ko, hindi kayang tanggapin ang quadruplets ko. Kaya ako na mismong nagtataboy sa kanila. Bakit naman ayaw nila? Ang kukit kaya ng mga bata. Mababait din sila kahit makukulit. Sabi ko. Ikaw na lang kaya ang pumasok sa buhay ko. Hindi ko alam kung nagbibiro ba si Roy sa sinabi niya o hindi. Hindi ka na namin pakakawalan. Kahit magkademandahan pa. Kapag pumayag ka. Delikado kasi ang buhay ko eh. Kahit pagustuhin kong sumaya at pumasok sa isang relasyon alam kong sasaya ako. Alam ko namang hindi pwede. Ayaw kong isakripisyo ang ibang tao para lang sa kasiyahan ko. Mapait kong sabi bago mapatawa. Tama na nga yan. Baka ma-inlove na ako sa'yo niyan eh. Willing naman akong ipaglaban ka. Seryosong sabi ni Roy. Isang oo mo lang. Handa akong harapin ang asawa mo. Umiwas ako ng tingin at tinalikuran siya. Hindi ako nagsalita at sinimulan ng hugasan yung mga pinagkainan namin. Alam kong kapag sumaya ako, may kapalitong hindi maipaliwanag na sakit. Para saan pang pagsaya ko kung may mga tao namang masasaktan? Oo lang ako kay Roy kapag nasaksak ko na si Arnold. Papayag lang ako na maging masaya ko kapag nawala na sa landas namin si Arnold. Wala na akong narinig kaya akala ko wala na si Roy. Ngunit pagkatapos kong maghugas, ay nagulat ako dahil nandun pa rin siya at nakatingin sa akin. Liligawan kita. Sambit nito. Tantanan mo nga ako? Nasinghalan ko siya dahil sa gulat at pagkailang. Hahampasin na talaga kita ng sandok, lintik ka. Natawa ito. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Sasagot sana ako kaya lang may mga batang sumabat. Crush ka po ni Ate Jean. Maligalig na sabi ni Dos. Sabi niya sa amin crush ka niya po eh. Papaligawan mo na po siya. Sabi naman ni Uno. Crush mo pala ako Nakangising sabi ni Roy. Ika-crush back na kita agad. Crush din naman kita eh. Nagsimula ng mangasar ang mga bata. Kaya feeling ko, pulang-pula na ang mukha ko. Tumigil nga kayo. Mabilis akong tumakbo palabas ng kusina at nagtatakbo sa kwarto ko. Nakakahiya. Roy's point of view. Pasipol-sipol lang ako habang nagbibihis. Bababa kami ng bayan ng mga bata. Kasama namin si Jean. Alam kong delikado pero mag-iingat naman ako. At saka gusto ko ring i-date si Jean. Surprise date kumbaga. Papa, masyado kang papogi. Nakasimangot na sabi ni Mara. Papa, hindi pa rin magpapaligaw si Ate Jean sa'yo kahit na anong gawin mo. Huwag mo namang sirain ang diskarte ng papa mo. Nakangusong sabi ko. Nagkibit balikat na lamang ito bago lumabas ng kwarto.
Nagpabangon naman ako at sumunod sa kanya. Nakita ko sa sala si Jean at ang mga bata. Napangiti na lang ako nang makita ang magandang si Jean na suot-suot ang puting dress na inirigalo ko sa kanya. Ang ganda mo, nakangiting sabi ko sa kanya. Namula ang pisngi nito. Salamat. Napangiti ako sa mga anak ko. Nag-thumbs up ang mga ito sa akin at kumindat, kaya't napatawa na lang ako. Kinuha ni Jean ang balabal niya at ibinalot sa mukha niya bago kami lumabas. Pasakay na kami sa tricycle ko pero napatigil kami nang dumating si Lucas. Kakausapin muna kita. Seryosong sabi nito kaya tumango ako. Mauna na kayo. Sabi ko kila Jean na tumango lang. Pumasok kami ni Lucas sa loob ng bahay. Ano yun? Tanong ko sa kanya. Natuntun kayo ng asawa ni Jean. Seryosong sabi nito. Nag-iwan ka rin ng fingerprint sa bahay nila kaya't nalaman na ikaw ang nagnakaw doon. Roy, nanganganib kayo ngayon. Hindi ko rin alam kung matutulungan kita. Roy, kilala mo ko. Kahit kaibigan kita, kapag may ginawa kang kasalanan, huhulihin pa rin kita. Lucas, ayos lang sa akin ang hulihin niyo ko. Basta't huwag niyong ibabalik si Jean sa asawa niya. Seryosong sabi ko. Nakuha ko ng warrant of arrest ang asawa ni Jean. Kaso sigurado akong lulusutan niya lang ito. Sabi nito. Roy, malaking tao ang kinakaharap natin ngayon. Parehas tayong mahihirapan ito. Lucas, gawin mo sanang lahat ng paraan para hindi makuha si Jean ng asawa niya. Pakikiusap ko. Pare, mas gugustuhin ko pang madagdagan ang kaso ko ng murder kaysa bumalik si Jean sa asawa niya. Roy, naghahanap pa ako ng lead. Basta't mag-iingat kayo ngayon dahil anong mang oras, tsak na susulpot na lang dito basta-basta si Arnold. Sabi nito, alalahanin mo, may mga anak kang iniingatan. Tipid akong ngumiti bago tumango. Salamat Lucas, tinapik ko ito sa balikat. Huwag kang mag-alala, best man ka namin ni Jean kapag kinasal na kami. Tumaas naman ang isang kilay nito. Pre, hindi kayo maikakasal hanggat buhay ang legal husband. Walang divorce sa Pilipinas, kaya wala kang pag-asa. Sabi nito. Isa pa, huwag masyadong mataas ang pangarap ha? Hindi ka pa nga sure kung gusto ka ba ni Jean eh. Ang sakit mo namang maging kaibigan. Masyado kang straightforward. Natatawang sabi ko bago mapailing. O paano, aalis na kami. Mag-text ka na lang o tumawag sa akin para magbalita. Loadan mo na rin pala ako para makapag-reply ako. Sige, mag-iingat kayo. Sabi nito. Tumango lang ako bago lumabas. Dumiretso ako sa tricycle kung saan nakasakay si Jean at ang mga bata. Anong pinag-usapan nyo? Tanong ni Jean. Umiling lang ako bago paandarin ng motor. Tahimik lamang akong nagmamaneho. Habang ang mga bata, kumakanta ng kung ano-ano. Pasimple naman akong tumingin kay Jean na tahimik at parang may iniisip. Ayos ka lang? Tanong ko sa kanya. Oo, sagot nito at tipid na ngumiti. Nang makarating sa bayan, ipinarada ko ang motor sa harapan ng simbahan. Gusto kasi namin na magsimba muna bago kami mamilit mamasyal. Nakikita mo ba yung simbahan na yan? Dito tayo ikakasal soon. Nakangiting sabi ko kay Jean. Kasal ako. Kaya bawal yan. Sabi nito. Pwede yun. Sabi ko. Natatawang napailing na lamang to. Naupo kami sa isang upuan at nagsimulang magdasal. Nakatingin ako kay Jean at sa mga batang taimtim na nagdadasal. Napangiti na lamang ako dahil para kaming isang pamilya. Roy! Napalingon ako sa gilid ko nang biglang may yumapos sa akin. Agad sumama ang mukha ko nang makita si Iska. Bakit nandito ka? Inis kong tanong sa kanya. Bawal ka rito sa loob ng simbahan. Bakit naman? Tanong nito. Demonyita ka kasi. Mahinang sagot ko bago lumayo sa kanya. May family bonding kami kaya't umalis ka rito. Family bonding? Eh hindi ba may asawa na yang si Jean? Tumingin si Iska kay Jean. Kaya pala pamilyar ang mukha mo eh. Ikaw pala yung nawawalang asawa ni Arnold Enriquez. Napatingin ako sa reaksyon ni Jean pero seryoso lang ito. Sinumbong na kita kung nasan ka. Kaya bumalik ka na sa asawa mo. Mahiya ka namang babae ka. May asawa ka pero
Kinakalantari mo ang isang lalaking inosente. Padasal-dasal ka pa. Feelingera ka. Dagdag pa ni Iska. Ang lakas ng boses nito kaya't napatingin sa gawin namin ng mga taong nasa loob. Napaigting naman ako ng panga bago kalad ka rin si Iska palabas. Pabato ko siyang binitawan sa gilid ng simbahan. Ano bang problema mo? Singhal ko sa kanya. Iska, sinabi ko nang hindi kita gusto. Pwede bang lumayo ka na lang ha? Sagad na ang pasensya ko sa iyong babae ka. Kung hindi mang anak ko, ang babaeng mahal ko naman ang pinagsasalitaan mo ng masama. Babaeng mahal? Roy, may asawa si Jean. Bakit bang hilig mong sumabit ha? Masyado kang desperado sa mga may sabit. Nakangising sabi nito. Umangat ang isang kamay ko para sampalin siya pero pinigilan ko na ang sarili ko. Isa pa, Iska. Isa pa't buhay mo sisirain ko. Huwag mo akong subukan. Malamig kong sabi bago siya iwanan. Bumalik ako sa simbahan pero ang mga bata na lang nando doon. Parang maiiyak na ang reaksyon ng mga ito. Umalis si Ate Jean. Naiiyak na sabi ni Mara. Inaaway kasi siya ni Iska eh. Wala na kaming mama. Biglang nag-iyakan ng mga ito. Pakiramdam ko'y maiiyak din ako kaya agad ko silang niyakap. Pupuntahan natin si Ate Jean at pababalikin natin. Kaya wag na kayong umiyak ha. Mahinahong sabi ko. Lumabas kami ng simbahan. Hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak yung apat kaya pinaupo ko muna sila sa isang gilid at pinakalma. Wag na po kayong umiyak. Sabi ko sa kanila. Pupuntahan natin si Ate Jean nyo. Kaya tumahan na kayo. Kukuhanin natin si Ate Jean para mama nyo na siya. Tumahan naman ang mga ito. Ngumiti naman ako bago punasan ang mukha nilang tatlo. Tara na, sundan na natin si Ate Jean. Nakangiting aya ako sa kanila. Paalis na sana kami ngunit natigilan kami na may mga pulis na pumalibot sa akin. Kabilang sa kanila si Lucas. Ako nang bahala sa mga bata, sabi ni Lucas. Tumango naman ako. Pakihanap din si Jean ha. Bumalik yata siya sa kanila eh, please. Lucas, huwag mo nga hayaang masaktan si Jean. Bumalik si Jean? Kunot noong tanong nito. I-read namin ngayon ang bahay nila Jean. Nahuli namin yung gwardiya sa bahay at nasabi nitong balak patayin ni Arnold si Jean. Lucas, hindi pwedeng mapahamak si Jean. Umiling ako bago unti-unting umatras. Sorry Lucas, ikaw na munang bahala sa mga bata. Mabilis akong tumakbo. Naririnig ko pang sigaw ni Lucas pero hindi ko na ito pinakinggan. Nararamdaman ko rin ang paghabol sa akin ng mga kasamahan ni Lucas. Alam kong mas bibigat ang kaso ko pero wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, mailigtas si Jean sa mundo niyang masakit. Jean's point of view. Narinig ko ang usapan ni Roy at Lucas kanina. Kaya aware ako sa nangyayari. Ayokong madamay sila Roy sa gulo ng buhay ko. Kaya't nagdesisyon na akong bumalik. Papatayin ko si Arnold. Hindi ako papayag na kakayan-kayanin niya lang ulit ako. Hindi pwedeng siya magwawagi. Dire-diretso ako sa loob ng bahay namin. Nadatnan ko si Arnold na prenteng nakaupo sa sofa. May hawak tong alak at sigarilyo. Sa itsura niya, parang inaasahan niyang babalik ako. Welcome back, wife! Nakangiting sabi nito. I missed you so much. Wala ka talagang balak na palayain ako ano? Tumalim ang tingin ko sa kanya. Ano pa bang gusto mo Arnold? Nakuha mo ng lahat sa akin. Kalayaan lang naman ang gusto ko. Gusto mong maging malaya dahil nakahanap ka na ng bago mong lalaki? Ibinalibag nito ang baso ng alak kaya't napaigtad ako. Ano? Masaya ba sa piling ng magnanakaw na sinamahan mo ha? Hindi ako papayag na maging masaya kayo. Akmang hahawakan ako nito pero hindi natuloy dahil iwinasiwas ko ang kutsilyong nakatago sa likuran ko. Nasugatan si Arnold pero hindi ako nagpatinag. Pagod na ako sa kademonyohan mo Arnold. Mula noon, puro ikaw ang nasusunod kaya't hindi na ako papayag. Madiin at galit kong sabi. Mas gusto ko pang makulong kesang makulong ulit sa buhay mo. Kaya hindi ako matatakot na mapatay ka.
Mabangis ang tingin nito sa akin pero hindi ako nagpasindak. Hindi ako magpapatalo sa kanya. Ako lang may kontrol sa buhay mo, Jean. Ako lang. Nakangising sabi nito. Sa tingin mo ba may seseryoso sa'yo? Sarili mo ngang pamilya ibinenta ka na sa akin eh. Sa'yo, sa tingin mo ba may seseryoso sa ugali mong yan? Balik kong tanong. Wala, Arnold. Habang buhay ka lang magiging mag-isa. Jean, nawala ang atensyon ko kay Arnold at napatingin sa tumawag sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Roy. Anong ginagawa niya rito? Bago pa ako makapagsalita ay naagaw na ni Arnold ang kutsilyo hawak ko. Mabilis masyado ang pangyayari. Namalayan ko na lang na nakahandusay ako sa sahig. Sapo ang tagiliran kong punong-puno ng dugo. Jean! Jean! Naririnig ko ang boses ni Roy pero nandidilim na ang paningin ko. Hindi ko na alam ang mga nangyayari sa paligid ko. Nakakarinig na lang ako ng mga kalabog at ang pinaka-nakakatakot na narinig ko ay ang putok ng baril. Jean! Jean! Nararamdaman kong may dumalo sa akin. Jean, huwag kang matutulog. Kahit hindi ko na kaya, iminulat ko ang mga mata ko. Nakita kong umiiyak na si Roy. Roy. Ngumiti ako bago tuluyang nagpalamon sa dilim. Nung araw na yon, akala ko katapusan ko na. Akala ko'y wala ng pag-asang sumaya ako. Pagkamulat ko ng mga mata ko, akala ko nasa langit na ako dahil sa sobrang liwanag. Kaso nakita ko yung mukha ni Lucas, kaya't alam kong buhay na buhay pa ako. Bawal kasi sa langit si Lucas. Putek, buhay ka na, sabi nito. Hindi ako makapagsalita dahil nanunuyong lalamunan ko. Nawala sa paningin ko si Lucas. Ilang sandali lang ay lumitaw na ang mga doktor. Ang daming tinatanong ng mga ito. Iling at tango lamang ang naisagot ko. Ilang linggo ka ng tulog, sabi ni Lucas bago ko pasipsipin ng tubig. Ibig sabihin, ilang linggo kang walang toothbrush, kaya wag ka na munang magsalita ah. Mabaho yung hininga mo eh. Sinamaan ko siya ng tingin at inirapan. Pagkatapos uminom, inabutan ako nito ng isang menthol candy na agad kong kinain. Nakakahiya nga naman kung maaamoy niyang hininga ko. Si Roy, mahinang tanong ko. At saka yung mga bata, si Demonyong Arnold. Napatay si Arnold dahil nanlaban to sa mga pulis. Sagot nito. Yung mga bata pinababantayan ko muna kay Popsy. Si Roy, nasa kulungan. Nasa kulungan? Kunot noong tanong ko. Wala namang kasalanan si Roy. Nanloob siya sa bahay niyo at kasalanan yun. Tugon nito. Hindi naman mabigat ang kaso ni Roy. Yun nga lang kailangan niyang magpiyansa bago makalaya. 500,000 ang kailangan. 100,000 lang ang meron ako eh. Palalayain ko si Roy. Tugon ko at tipid na ngumiti. Lahat ng makukuha kong ari-arian ni Arnold, gagamitin ko para makalaya siya. Pinaghirapan ko rin naman ang mga nakuha niya eh. Kaya dapat lang na sa akin mapunta yon. Yung tungkol dyan, nakausap ko yung attorney niyong mag-asawa. At ikaw nga raw ang may karapatan sa yaman niyo ni Arnold. Yung pamilya naman ni Arnold, nahaharap din sa patong-patong na kaso dahil ang dami pala nilang biktima rin. Tugon nito kaya't nakahinga ako ng maluwag. Maraming salamat, Lucas. Nakangiting sabi ko. Pangako, babawi ako sa iyo. Babawi ako sa inyo dahil sa mga tulong niyo. Trabaho ko yun, kaya walang anuman. Nakangiting sabi nito. Iwan muna kita saglit ha. Balitaan ko lang yung honey bunch mo tungkol sa'yo. Ilang linggo na kasi yung depress. Tumango lang ako. Nang makalabas si Lucas ay napatitig na lang ako sa kisame. Kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Hindi ko inakalang makakamtan ko rin ang kalayaan. Masama man itong pakinggan pero masaya kung wala na si Arnold. Ilang taon akong naghirap sa kanya kaya't masaya ako dahil wala na siya. Masaya ako dahil naputol na ang kadenang nagdudugtong sa aming dalawa. Roy's point of view. Ilang linggo lang akong tulala at hindi gaanong makakakain dahil sa pag-aalala para kay Jean. Pero ngayong maayos ang lagay niya
Magaan na ang pakiramdam ko. Nagdala kami ng pagkain, sabi ni Jean bago maupo. Hindi ako makapaniwalang nasa harapan ko siya ngayon. Si Lucas ngayon ang kasama nila dahil nakakulong pa rin ako. Wala deserve ko rin naman to. Roy, inaayos na lang palang mga papel mo at makakalaya ka na anumang araw, sabi ni Jean. Papa, makakasama ka na namin po, sabi ni Mara. Miss na po namin ikaw Nagsasawa na po ako sa mukha ni Ninong. Naririnig kita sabi ni Lucas kay Mara. Hindi naman to pinansin ni Mara. Kumain ka na, sabi nito. Kailangang malusog ka bago ka makalabas. Bakit? Pangit na ba ako? Nakangusong tanong ko. Hindi mo na ba ako love? Pogi-pogi mo kaya? Inabot nitong pisngi ko't kinurot yon. Namulang pisngi ko kaya't napatawa na lamang siya. Napayuko na lang ako't nagsimulang kumain. Sinabayan naman nila ako sa pagkain. Wow! Hindi man lang ako naalala. Sabat ni Lucas. Kasama niyo kaya ako, no? Hindi naman namin to pinansin dahil sigurado naman akong kakain pa rin siya. Padabog namang naupo si Lucas at nagsimula na rin kumain. Papa, kapag labas mo po, gagawa na kayo ng kapatid namin ni Ate Jean? Napaubo-ubo ako. Ganon din si Jean. Lintik na mga batang to. Masyadong diretsa mga bunganga. Saan mo natutunan yan? Tanong ko kay Dos. Nisasabi ni Ninong. Sagot at inginuso si Lucas. Napainosente lang. Sabi po ni Ninong, kakasal na kayo ni Ate Jean, kaya gagawa na kayo ng kapatid namin tapos magiging mama na namin siya. Sira ulo ka talaga Singhal ko kay Lucas. Bakit? Hindi ba? Sabi mo pakakasalan mo si Jean kapag nakalaya ka. Sabi ni Lucas. O ano, nakalimutan mo na? Oo nga, pero wala akong sinasabing gagawa ng baby. Singhal ko sa kanya. Tsaka na yun, ko talaga. Wala kasing nagkakagusto sa kanya. Sabi ni Jean at ngumisi. Yabang, nakasimangot na sabi ni Lucas. Tinapos na lang namin ang pagkain namin. Nang matapos kami, tinulungan ko si Jean sa pagliligpit. Yung mga bata at si Lucas ay nagtungo sa CR. Naparami ang kain ng mga bata kaya medyo sumakit ang tiyan. Jean, salamat sa tulong mo Pangakong babayaran ko yung gagamitin mong pampiyansa sa akin. Sabi ko sa kanya. Umiling to bago hawakan ng kamay ko. Roy, hindi na kailangan. Tinulungan mo ko kaya tutulungan din kita. Hindi mo ko kailangang bayaran dahil gustong gusto ko ring makalaya ka at makasama. Makasama ako? Ibig bang sabihin nito, mahal mo rin ako? Hinila ko siya para magkalapit pa kami sa isa't isa. Ibig bang sabihin nito, gusto mo kong makasama habang buhay? Ganun ba ang ibig sabihin kapag tumutulong na? Tumaas ang isang kilay nito. Akala ko yun na. Tugon ko't madramang napasapo sa aking dibdib. Natawa naman to bago pisilin ang ilong ko. Natawa na lang din ako bago halikan ang kanyang kamay. Jean, liligawan talaga kita kapag nakalabas na ako rito. Sabi ko sa kanya. Alam kong may trauma ka pa kaya aalisin ko ang trauma na yan. Ang pangako ko sa'yo ay never mapapako. Jean, pangakong hindi ka magiging bilanggo sa akin at palagi kitang aalagaan. Hindi mo mararanasan sa akin ang ipinaranas sa'yo ni Arnold. Jean, hindi ako puro salita lang. Pangako yun. At panghahawakan ko yun. Ngumiti ito bago haplusin ang pisngi ko. Roy, alam ko yun. Una pa lang alam kong iba ka na kay Arnold. Una pa lang, alam kong may mabuti ka ng puso. Halata rin naman kasi umamin ka kaagad na magnanakaw ka. Isa pa, nangako ka pang babayaran ako. Natatawang sabi niya. Natawa na rin ako nang maalala ang araw na yon. Roy, kung may lalaki akong muling susuklian, ikaw na yun. Alam kong hindi ako magiging babaeng bilanggo kapag ikaw ang kasama ko. Gusto ko siyang halikan dahil sa sobrang saya ko, pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Hintayin mo ko sa labas Sabi ko sa kanya.
Huwag kang mai-inlove kay Lucas. Sira ulo yun eh. Sa'yo lang ako mahuhulog, Roy. At handa kitang hintayin kahit gaano pa katagal. Nakangiting sabi nito. Niyakap ko naman si Jean at pinataka ng halik sa noo. I feel so blessed right now talaga. Nakakakilig. Jean's point of view. Napahinga ako ng malalim habang nakatingin sa bahay na naging bilangguan ko. Napagpasyahan kong wag nang bumalik sa bahay at ibenta na lang yon. Pakiramdam ko kasi, bumabalik ang lahat ng naranasan ko kapag tumira pa ako sa bahay namin ni Arnold. Hindi ko na kayang manatili pa sa lugar kung saan tila naging impyerno ang buhay ko. Alam ko ring hindi ako makakapag-move forward kapag nanatili ako sa bahay na ito, kaya't mas mabuting ibenta ko na. Pati ang business ni Arnold na napunta sa akin, ibinenta ko na. Gusto kong magsimula ng panibagong buhay kasama ang mga taong totoong nagmamahal sa akin at nagbibigay liwanag sa buhay ko. Mama! Nawala ang atensyon ko sa bahay at napatingin sa mga batang tumawag sa akin. Napangiti ako nang makita ang 4 na bulilit na tumatakbo palapit sa akin. Napatawa naman ako bago yumukod para salubungan sila ng yakap. Patalong dumamba sa akin ang mga ito, kaya't muntik pa akong matumba. Namiss ka na po namin, sabi ni Dos bago ko halikan sa pisngi. 1 linggo rin kasi akong nawala dahil sa pag-aasikaso sa pagbenta. Ang dami rin kasing kaartehan kaya't matagal kong hindi nakasama ang mga bata at si Roy. Namimiss ko na rin kayo, tugon ko. Don't worry, hindi na busy si Mama. Mama na ang tawag nila sa akin. Nung una nahihiya pa sila't nagtuturuan kung sinong magtatanong sa akin kung pwede ba akong tawaging Mama. Si Papa po nangungulila na po sa'yo. Bulong sa akin ni Mara bago humagikik. Napatawa naman ako bago lingunin ang lalaking nakasunod sa kanila. Nakapamusa ito at poging-pogi ang datingan. Tumayo ako't nakangiting naglakad papalapit sa kanya. Hi po! Nakangiting bati ko sa kanya. Hi! Tugon ito. I miss you, ganda. Natawa naman ako bago siya yapusin ng yakap. Gumanti naman to ng yakap. Ramdam na ramdam ko agad na sobrang miss niya ako dahil sa higpit ng yakap niya. 1 linggo lang akong nawala. Masyado mo naman akong na-miss. Sabi ko sa kanya. Ikaw na yan eh. Natatawang tugon ito. 1 buwan ang nakalipas nang makalaya si Roy. Nanligaw agad to sa akin at 1 linggo pa lang ay sinagot ko na siya. Plano namin ni Roy na magtayo ng business sa bayan. Magtatayo kami ng kainan, tindahan ng mga gulay at grocery store. Alam kong papatok yon dahil magaling si Roy na mag-handle ng pera at business. Sinisimulan na namin ang pagpapagawa sa mga store at kainan, kaya't malapit na naming mabuksan ng business. Kain tayo sa labas. Sabi nito nang makahiwalay siya sa yakap. Ililibre ko kayo, date ko kayong 5. Tumango naman ako bago lingunin ang mga batang nakatingin na lang sa amin. Kinikilig-kilig pa ang mga ito. I-date daw tayo ni Papa. Nakangiting sabi ko sa kanila. Tumakbo naman palapit ang mga ito sa amin. Sumakay kami sa tricycle ni Roy. Siyempre, backride ako. Girlfriend ako eh. Lintik, ang landi ko. Halos 30 minutos ang binyahe namin bago kami makarating sa isang samyup restaurant. Wow! Tumama ka po siguro sa wedding kaya may pera ka. Sabi ni Dos. Balato naman dyan, Papa. Sabi naman ni Tres. Anong tumama sa wedding? Nag-ipon lang si Papa para sa araw na ito. Tugon ni Roy sa mga bata. Inaya na kami nitong pumasok sa loob kaya't agad kaming pumasok. Wala pang gaanong tao kaya't nakahanap kami agad ng upuan. Kukuha ko ng mga iluluto natin ha, kaya't dito lang kayo. Sabi ni Roy at tumayo. Tumayo rin naman ako para tulungan siya. Sabi ko sa iyo ako na lang eh. Sabi nito. Masaya akong tulungan ka. Tugon ko bago siya kindatan. Jean, walang ganyanan ha. Kapag ako hinimatay rito bahala ka. Nakangusong sabi nito na ikinatawa ko na lang. Pagkatapos makuha ang mga gusto naming lutuin ay bumalik kami sa table. Nagreklamo pa ang mga bata dahil naglalandian pa raw kami. Si Roy ang nagluto sa karne. Kami naman ang tagakain.
Siyempre hiniwa-hiwa ko yung sa mga bata at baka sila'y mabulunan. Kumain ka na rin, sabi ko kay Roy at sinubuan na siya. Tuwang-tuwa namang tinanggap ni Roy ang pagkaing sinusubo ko. Yan ang gusto niya, yung ibe-baby ko siya. Ang saya talagang maranasan ng mga hindi ko nararanasan noon. Si Arnold ang nakapagpapayat sa akin. Pero si Roy ang bumusog sa akin ng pagkain at pagmamahal. Pagkatapos kumain ay napagdesisyonan na naming umuwi. Umuwi sa bahay nila Roy na tahimik at payapa. Nabusog po ako, sabi ni Mara at napahawak pa sa kanyang tiyan. Kapag may girlfriend ako, dun ko rin po dadalhin, sabi naman ni Dos. Anong girlfriend? Di ka pa nga tuli, sabi ni Uno sa kapatid. Pare-pareho lang tayong mga hindi pa tuli, kaya wag na kayong mag-away, sabi ni Tres at umiling-iling pa. Naupo kami sa upuan para magpahinga dahil busog talaga kami. Katabi ko si Roy. Siyempre, hindi na ito hihiwalay sa akin. I love you, ganda. Maya-maya lamang ay nilingon namin ng mga bata. Tulog na ang mga ito at ang cute nilang tignan. Nakatulog na, sabi ni Roy bago buhatin si Uno at Dos. Binuhat ko naman si Mara at Tres. Dinala namin ang mga ito sa kwarto para maging maayos ang kanilang tulog. Ngayon, mahina akong napatili nang bigla na lamang akong buhatin ni Roy. Solo na kita, mahal ko. Ikaw talaga? Hinampas ko siya sa braso. Ngumisi lang to't dinala ko sa kwarto naming dalawa. Ibinaba ko nito sa kama at tinabihan tsaka mahigpit na niyakap. Ayan, ganyan siya. Mahilig siyang mag-cuddle, kaya't palaging may tumitigas sa kanya. Roy, may tumitigas na naman. Natatawang sabi ko sa kanya. Lalambot din yan, tugon nito at pumikit. Tulog na lang tayo at baka manuklaw na yan kapag hindi nakapagpigil. Wala pang nangyayari sa amin ni Roy. Ayaw niya dahil baka raw isipin ko na katawan lang ang habol ko sa kanya. Ayaw niya rin dahil baka matrigger ang trauma ko. Pakiramdam ko talaga sobrang ganda ko dahil sa mga pinaparamdam ni Roy. Masakit yan, Roy. Sabi ko sa kanya. Jean, behave na lang po, okay? Tulog na tayo. Tugon nito. Napangisi ako nang may maisip na kalokohan. Pinagapang kong kamay ko sa kanyang alaga. Napaigdad naman si Roy at napahigpit ang hawak sa akin. Napangiti naman to bago pagtagpuin ang labi naming dalawa. Tinugunan ko naman ang halik niyang mapupusok at puno ng pananabik. Papa, minamasahe mo po si Mama? Napatigil kaming dalawa't gulat na napalingon sa nagsalita. Si Mara. Mabilis na umalis si Roy sa ibabaw ko. Inayos ko naman ang sarili ko bago maupo sa kama. May kailangan ka ba, baby? Malambing kong tanong sa kanya. Tabi tayo matulog po. Tugon nito bago lumapit sa akin. Nabitin ako. O sige po. Tugon ko bago siya pahigain. Ang galing talaga ni Mara, sabi ni Roy, kaya't napalingon ako sa kanya. Halata sa mukha nitong bitin na bitin siya. Parang gusto nitong magwala kaya't mahina na lamang akong napatawa. Bibili ako ng pinto yung bakal na kailangan gamitan ng fingerprint para walang makakaistorbo sa susunod. Sabi ni Roy bago mapahinga ng malalim. Mamaya na lang. Natatawang sabi ko sa kanya. Enjoy ka sa CR. I love you. Napahinga ito ng malalim bago ko lapitan at halikan sa labi. I love you. Humanda ka sa akin mamaya. Sabi nito bago lumabas ng kwarto. Natawa na lamang ako't napailing-iling bago tabihan si Mara na nakapikit na sa gilid ko. I can't imagine that I will experience this kind of life. Kontento na ako sa buhay ko't masaya na ako kung anong meron ako. Salamat sa Diyos dahil inalis niya ako sa impyernong kinalalagyan ko noon. Wakas.